Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang muli tayong magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan at kasama din po natin, walang iba kundi ang ating magiting na tagapagturo sa Manila Adventist College, si Pastor Nestor Rillioma. Pastor, kamusta po kayo? Napakabuti ng Diyos, Pastor, at binigyan niya muli tayo ng pagkakataon upang pangunahan ang pag-aaral ng ating leksyon ngayong third quarter sa Aklat ng Galacia. Nawa maging pagpapala ito hindi lamang sa atin, kundi sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng ating sanlibutan. Nabanggit natin ang ating mga taga-subaybay. Muli po, pinaabot namin ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pananalangin at pagsuporta para tuloy-tuloy ang ating programang Isinahihimpapawid. Marami pong salamat sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay nasa ikalawa na ng pag-aaral para sa trimestreng ito. Itong napakagandang serye na pinag-aaralan natin ang Ebanghelyo sa Galacia. At dito po sa seryeng ito, pinamagatan itong ang otoridad at Ebanghelyo ni Pablo. Sa ating talakayan, tatalakayin natin ang otoridad ni Pablo sa pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo. Ano ang naging dahilan ng masigasig at determinasyon ni Pablo na ipagtanggol ang katotohanan ng Ebanghelyo laban sa mga maling turo sa Galacia? At paano natin iingatan at ipaglalaban ang mga katotohanang nakasaad sa Biblia? Bago po tayo tumunghay sa ating talakayan, humiling tayo ng patnubay mula sa Diyos. Tayo manalangin. Mapagpala naming Ama na nasa mga langit, minsan pa'y dudulog kami upang humingi ng kaalaman at karunungan upang sa aming pagtalakay ng aming leksyon sa oras na ito, ang kabanalan ang siyang babalot sa aming mga kaisipan at kabuhayan at ang mga bagay lamang na matuwid ang aming mapapahayag at aming tatalakayin upang kung magkagayon, may kapangyarihan itong bumago sa mga buhay at kabahayan ng aming mga kaibigan. Amen. Ingatan po ninyo kami na huwag magkamali sa pagpapahayag ng inyong salita at nawag gamitin ang programang ito na mabisang instrumento upang mas marami pa ang magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa ng inyong salita at ibahagi ito sa kanilang mga kaibigan na magdadala rin ng pag-asa sa buhay na ito na aming ginagalawan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Gamitin natin sa ating talakayan ang susing talata na masusumpungan sa Galacia Kapitulo 1, talatang 10. Ang sabi po dito sa tala, sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ayan, narito yung bahagi na ng kanyang sulat sa Galacia. Sinabing tahasan ni Pablo, Pastor, dito sa talatang 10 na siya ay nanghihikayat. Yun ang kanyang gawain. Ang manghikayat, ito ba'y para sa tao lang o para sa Diyos lang? Sino ba ang kanyang papupurihan? Ano ba ang kadahilangan? Para ma-favor ng mga tao o ng Diyos? Ang sabi niya, kung tao lang ang magiging dahilan, ay hindi tigil niya na ang kanyang ginagawa, kundi bagkos ang kanyang ginagawang pangangaral at pagpapahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo ay dahil ito'y gawain ng Panginoon na bumabago ng mga buhay ng mga tao. Napakahalaga itong dinidiin nitong si Pablo dito sa talatang ito, na ang isang nanghihikayat ng kaluluwa ay ginagawa niyang gawain ito hindi para itanghal yung kanyang sarili. Kundi maitanghal natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. So kaya nga, palagay ko, ito ay isang paalala para sa bawat isa sa atin. Kaya ang katanungan ay, anong hamon ng maling mga tagapagturo na may kaugnayan sa mga nahikayat na hintil na kinakailangang tugunan
nitong si Pablo. Ayan, ibagay natin ang background kasi naputol yung ating pag-aaral nung nakalaang linggo. Dito sa Gawa Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 5, Pastor. Ating basahin yun at yun ang magiging background at katugunan noong mga hamon ng mga bulaang mga guro tungkol sa mga dapat gampanan ng mga nahikayat na mga hintil. Kapitulo 15, ang talata ay 1 hanggang 5, Pastor. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mga liligtas. At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakonting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila, ay pinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. Sila nga palibhasa inihatid ng iglesia sa kanilang paglalakbay ay tinahak ang Penisya at Samaria na isinasaysay ang pagbabalik loob ng mga hintil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. At nang sila'y magsidating sa Jerusalem, ay tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng mga matanda at isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamagitan nila. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga paresyong nagsisampalataya na nangagsasabi, kinakailangang sila'y tuliin at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. Ayan, Pastor, narito ang tagpo. Ito yung suliranin na naging background ng aklat ng Galacia. Ayan. So si Pablo, alam natin sa una nating pagtalakay nung nakaraang linggo, siya yung naging pangunahing lalaki na ginamit ng Diyos sa pangangaral sa mga hintil. Ang ibig sabihin, mga hindi bahagi ng bansang Israel. Ayan. At marami ang nahikayat sa kanila. Marami ang tumugon sa pabalita ng kaligtasan at sila ay nagagalak sa pabalita at pati ang iglesia ay nagagalak na marami ang nakikisama sa kanila ng mga hintil. Pero ang tanong ay, may mga ilan sa kanila sa talatang 1 na nagsasabi na pag hindi sila tinuli yung physical na circumcision, hindi sila mga maliligtas. Ayan. So ito yung issue. Kinakailangan, ano ang mga dapat gawin ng isang hintil para lubusang makwalify sa kaligtasan na ipinagkakaloob ni Kristo sa kanila. Dapat ba nilang gampanan yung mga yon, yung mga kautusan at ritual na ipinapakita at ginagampanan ng mga Hudyo? Yung ba'y dapat nilang gampanan? Ito yung naging hamon na dapat harapin ni Pablo at ng mga bagong hikayat kung sila'y tunay ba na konbertido o hindi. Yeah. So, sa makatwid, si Pablo ay dapat tumugon sa mga hamong ito. Pero dapat muna nating maunawaan kung anong otoridad meron siya para siya ang humarap dito sa mga hamong ito. Kasi papaano tinitingnan ng unang iglesia ang sulat ng mga apostoles, lalo na ang kay Pablo. Doon sa puntong yon ay kanilang tinitingnan kung meron bang otoridad itong si Pablo. Ayan. Now, napapansin niyo, Pastor, na wala pang bagong tipan ng itong panahong ito. Kundi ang Biblia lang na ginagamit nila ay ang lumang tipan. Yung mga isinulat ng mga propeta. Ayan. So, dito ang context ay anong authority? So, yung pangangaral ng mga ebanghelyo, ng mga alagad at ni Pablo ay may kapangyarihan. May authority ito. At nung mapapansin niyo yung mga iglesia ay malalayo. Hindi naman makapunta kaagad si Pablo, si Pedro, si Santiago sa mga lugar na yon na kinakailangan niya silang padalahan ng mga sulat. Kaya merong sulat sa Galacia, sa Thessalonica, sa Roma, dahil ito yung pinadadala na tugon sa mga katanungan o mga issue na hinaharap ng mga iglesia. Ang tanong ay, Pastor, may autoridad. Ano yung authority na yon na dala-dala noong isinulat o yung pangangaral ni Pablo sa mga kapatid doon sa iba't ibang mga iglesia? Segundo Pedro. Napansinin niyo, si Pedro ang sumulat nito, Pastor. Ang kapitulo ay 3, ang talata ay 15 at 16. Segundo Pedro, kapitulo 3, 15 at 16. 15 at 16.
At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Ayan, ang sabi rito, this is Pastor. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Ayan. So dito, Pastor, si Pedro, he's the leader of the Christian Church ng panahong ito, ay kanyang ini-endorse sa mga iglesia si Pablo at yung kanyang mga sulat na mayroong kapangyarihan ito na tugunin yung mga issue at mga mahihirap na mga question na kanilang hinaharap, dapat tanggapin itong mga isinulat na ito na mga inspired o ang ibig sabihin natin kinasihan, pinatnubayan ng banal na espiritu. So mayroong authority yung mga sulat na iyon, kagaya nitong aklat ng Galacia, may authority ito nung dalahin at basahin ng mga kapatid doon sa iglesia sa Galacia, sapagkat ito hindi nagmula lamang kay Pablo kundi galing sa banal na espiritu, pinatnubayan ito at tinutugunan yung mga katanungan at suliranin ng iglesia. So, ibig sabihin, hindi ito lumilikha ng isang panibagong obra maestra sa literatura, kundi ito'y kinasihan ng banal na espiritu upang sa ganoon ay tugunin yung partikular na sitwasyon na nangyayari sa iglesia ng Galacia. Ayan. So, mapapansin natin dito, Pastor, doon sa issue na kinakailangan pa bang dagdagan ng gawain yung pagliligtas ni Kristo by circumcision at paggawa ng ritual. Ito yung issue sa Galacia, Kapitulo 1, Pastor. Yung ebanghelyo na si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan ay para madagdagan yung pagkapatawad sa iyong kasalanan, ay gagawa ka ng mga ritual na pagtutuli at kung paghuhugas at kung ano-ano pa para malubos ang iyong kaligtasan. Ang sabi ni Pablo, ibang ebanghelyo yan. Hindi yan tamang ebanghelyo. Ang tunay na ebanghelyo, si Kristo'y namatay para sa atin. Pinanampalataya na natin, sapat na ang kanyang kamatayan at pananampalataya para tayo maligtas. Yan. So napakaganda po na matingnan natin itong paraan ni Pablo kung bakit mayroon siyang otoridad na sulatin itong mga salitang ito sa kanyang mga aklat. Ngayon, tingnan ho natin kung ano yung format ng mga sulat nitong si Pablo na siyang binahagi sa iglesia. Ayan, kakaiba kasi, bagamat lahat ay kinasihan, naniniwala tayo, lahat ng kasulatan ay kinasihan, pero may iba't ibang mga forma ng pagkasulat ng mga aklat dito. Karamihan ng aklat ni Pablo, Pastor, ay tinatawag nating letters o epistle o mga sulat. Ayan. Ang ibig sabihin, pag tayo'y sumusulat, may format yun. Hindi pwedeng paalam sa unang bahagi. Hindi ka pwedeng magpaalam sa unang bahagi. Greeting pa lang yun. Papansin yan, Colosas Kapitulo 4:16. May format na sinusunod nung mga panahong yon sa imperyo ng Roma kung paano ka susulat. Colosas 4, ang talata ay 16. Dito po sa Colosas Kapitulo 4, talatang 16, ang sabi dito ay ganito, at pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea, at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Ayan, so unang-una, may sulat sa mga iglesia. Iba't ibang may sulat sa Laodicea, bagamat wala, hindi kasama ng kanon natin o dito sa Bagong Tipan yung sulat na yon, may sulat sa taga-Roma, taga-Galacia, Tesalonica, babaybayin natin. Sinulatan sila ni Pablo at may authority yung sulat na yon. Anong gagawin? Babasahin yung sulat ng mga kapatid doon dahil yun ay address sa mga kapatid na naroon sa kongregasyon o lokal ng iglesia na naroon sa Galacia. Ayan. Now, ano ang format, Pastor, ng sulat na yon? Unang-una, mapapansin natin na meron yung pagbati. Pag tayo sumasalit, ay sumusulat, ay tayo bumabati. Minimension yung pangalan ng sinusulatan at sino yung sumulat. Yan, ipakilala mo, bakit saan ba nanggaling tong sulat na ito? Paano may authority ito? Dapat isa sa mga alagad ang sumulat. So si Pedro, si Juan, kung sino pa man sa mga nabuhay ng mga alagad,
dapat doon manggagaling. Dito, kasama si Pablo na apostol. Ang isang issue ngayon na inire-raise ng mga false teacher ay, hoy, hindi ka naman bahagi ng 12 eh. Hindi ka original. So yung sa iyo, medyo less yung iyong authority. Huwag kang masyadong pumapel, Pablo. Yan, yung isang issue. So doon sa salutation, pinakikilala na niya, hindi ako less na apostle. Equal ako doon sa 12 na unang tinawag ni Jesus na nakasama niya dito. Yan. Ikalawa ay yung salita ng mga pagpapasalamat. Yan. Yes. Pero mapapansin natin mamaya na sa aklat ng Galacia, tinanggal itong words of thanksgiving. Yan. Ang ikatlo, yung main body, yung nilalaman ng sulat. Pagka sumulat na tayo, ano ba yung mga issue na dapat sagutin doon. At yung panghuli, yung closing remarks. Yung mga farewell at benediction kung minsan na naroon sa aklat na sinusulat. Ito yung format na ginagamit ni Pablo sa kanyang mga sulat. Dito sa Galacia, ginamit niya ito maliban yung thanksgiving. Inumit niya ito, tinanggal niya ito dahil hindi siya nagpapasalamat sa nangyayari sa loob ng iglesia na may mga maling mga tagapagturo at sumunod naman yung mga kapatid doon sa maling turo na yon ng mga bulaang tagapagturo. So napakaliwanag nitong mga katotohanan ito na ating napakinggan na kung saan itong mga liham nitong si Pablo sa mga taga-Galacia ay nagpapakita na meron siyang otoridad at siya yung tagapagpahayag ng Ebanghelyo. Ngayon, ano ba po yung kakaiba sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia na may kaugnayan sa pangkalahatang format ng sulat? Ayan, sa kanyang binibay natin yung overall na format kanina. Ngayon, bumalik na tayo sa Galacia, Pastor. Kapitulo 1, 1 at 2, para masampulan natin kung ano yung naroon at saka yung wala. Si Pablo na apostol ay hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Heso Kristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay, at ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko sa mga iglesia ng Galacia. Yan. So, una, salutation. Pinakilala niya kung sino siya. Si Pablo na apostol. Ayan. Bakit? Okay. Apostol ka pero hindi ka kasama doon sa 12. Yun ang sinasabi, chinichismis ng mga ibang mga tao doon. Dinagdagan niya. Hindi mula sa mga tao, ni sa mamagitan man ng tao, kundi sa magitan ni Jesucristo. Bakit? Sinong tumawag sa kanya? Hindi si tao. Kristo ang tumawag sa kanya doon sa Damascus. Nagsalita mismo ang Panginoon sa kanya, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Yung ibang mga alagad, meron bang ganong encounter nang sila'y tawagin? Hindi. Tinawag lang sila doon sa dalampasigan ng Jordan o doon sa Galilee, di ba? Pero dito, special ang kanyang pagkatawag. Kaya sabi ni Pablo, kung ako'y minamaliit ninyo, ako'y tunay na apostol, tinawag ako at ako'y pinadala para sa mga hintil. Talatang 2, ang sabi rito, ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko. So, isinasama niya, hindi lang siya nag-iisa, kundi kasama ng mga kapatid doon sa ibang mga iglesyang kanyang nahikayat, na nagpapadala ng liham. So, ang authority ko is not only from me, it comes from God, nagmula sa Diyos, at sa mga kapatid na kayo at ako'y kasama doon. Ito yung uniqueness ng salutation na bahagi ng unang bahagi ng aklat ng Galacia. Na nagpapakilala ng kanyang otoridad. Authority. Okay. Ngayon, lumagay tayo sa ating kapanahunan. Ano yung mga hamon sa otoridad ng mga kasulatan? Ayan. Maraming nagsasabi, Pastor, na tayo ngayon ay nasa bagong tipan na. Kaya ito lang mga aklat na ng bagong tipan ang authoritative sa atin. Wala na yung lumang tipan. Now, pansinin niyo, nung panahon ni Pablo, medyo baliktad naman. Ang authoritative na aklat noon, lumang tipan. Wala pa itong mga ito, pa isa-isa pa lang itong mga sumusulpot na ito. Kaya nga siguro itong mga ito, hindi kaagad na tinanggap ng iglesia. Yung sulat sa Galacia, sulat sa Roma, unti-unti ito bago naging kabahagi ng bagong tipan. So ito yung issue Sa kapanahunan natin ngayon, merong mga nagsasabi na yung lumang tipan, yung mga aklat dyan, hindi na kailangan sa ating pananampalataya ngayon. Kaya may mga nagdi-distribute ng Bible, ang binibigay lang ay New Testament. Bakit? Kasi yun na daw ang panahon ng Kristiyano. So number 1. Ikalawa, ano ba ang mas mahalaga? Kung minsan,
yung mga aklat na binabasa natin at tayong mga Kristiyano, tanungin natin ang ating mga personal na mga Bible study, may mga paborito tayong aklat sa Bible. Yung mga iba, hindi natin masyadong pinag-aaralan kasi hindi appealing sa atin eh. Hindi ibig sabihin noon na hindi authoritative yung mga aklat na yon, Pastor. Dahil hindi mo ginagamit, ang karamihan John ang iyong ginagamit, di ba? Isaiah, o ano pa man yung tayong mga Adventista, yung mga basic, Daniel, Revelation. Ay yung iba, yung sa kay Zacarias, yung kay Joel, yung kay Philemon, o yung kay ano. Tayo kung minsan ginagawa natin yung challenge na yung ilang bahagi, yun ang pinaka-inspired. Yung iba, parang hindi masyado. Hindi natin ginagamit sa pangaral, hindi natin ginagamit sa pag-aaral, pero mali, Pastor. Dapat, ang tingin natin sa banal na kasulatan, equal in authority at may pabalita ang Diyos para sa atin na dapat nating pag-aralan. Kaya dito, sa Sabbath School Department ng ating iglesia, binabaybay ito. Ako ay batang pastor pa nung pinasimulan yung 10-year program ng pag-study ng araw ng mga bawat aklat na curriculum natin. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin yon na pinag-aaral. Kaya ngayon, itang third trimester, aklat ng Galatia, fourth quarter, aklat ng Roma, para pag-aralan natin kung ano ang mga uniqueness ng aklat na ito na magiging pagpapala sa atin at sa ating mga doktrina. Totoo po yun dahil napakaraming sekta ng pananampalataya sa sanlibutan. Tayo ay natasan, yun ang ating kiniklaim na tayo tinawag ng Diyos sa tinatasa na ibahagi ang kanyang salita. Ngayon, haharap tayo sa hamon, anong otoridad meron tayo? Bakit tayo nagbabahagi nito? Dahil sa nagiging authority tayo nitong pagbabahagi ng salita ng Diyos kung ang ating pinapahayag ay yung galing sa banal na kasulatan. Yeah. Walang power at authority ang ating pangaral, Pastor, pag ito'y hindi nakabatay sa banal na kasulatan. Very basic. Kaya lang, yan. Minsan po ay mas nauuna nating sinasaysay yung ating karanasan na ginagamit lamang natin ito. Back up lang yung scripture. Kaya may mga nagsesermon. Pag tinignan natin ang Adventist homiletics, ay kwento rito, kwento riyan, pamamasyal dito, kung saan. Maganda yung may mga karanasang ipapasok. Pero hindi dapat yun ang pangunahin. Dapat yun ay mga windows, illustration, para magliwanag yung itinasabi ng Biblia para sa ating kapanahunan ngayon. Kasi maganda kasing pagka pinasimulan mo ng iyong karanasan at pagkatapos inugnay mo yung sinasabi ng Biblia, hindi ba nagkakaroon ng otoridad yung ganoon? Ang authority nasa Bible. Hindi yung ating karanasan. Hindi. Papansinin natin, Pastor, not the experience that is authoritative, kundi yung Bible na binack up na yung karanasan ay sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Kaya nga yung otoridad mula sa banal na kasulatan at yung otoridad na meron ang nagpapahayag ng ebanghelyo, ito ay nagbubunga ng pagkakaisa ng iglesia. So ngayon, napaganda nitong talakayang ito. Tingnan natin yung laman nitong sulat nitong si Pablo sa mga taga-Galasya kung ano yung dinidiin niya sa una pa lamang pagbati niya. Ayan, sa Kapitulo 1, 3 hanggang 5, Pastor. Pansinin natin, ano yung unique na idinagdag dito ni Pablo sa kanyang pagbati? May dalawang salita siyang ginagamit dito at sa iba pang mga aklat. Kapitulo 1, 3 hanggang 5. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan at ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, na sumasa kanya ang kalwalhatian magpakailanman siya nawa. Ayan, mapapansin ninyo, dito, Pastor, ay kanyang nilinaw ang dalawang bagay. Sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Dalawa yon, grace and peace. Unique ito kay Pablo, yung paggamit ng dalawang salitang ito. Grace, yung kaloob na walang bayad ng kaligtasan, at ang resulta nito, kapayapaan, inner peace, when we are saved by the grace of Christ. Paano? Yung versikulo 4, naroon ang ebanghelyo, Pastor. Yan. Ito yung summary ni Pablo kung ano yung ebanghelyo na kanyang tatalakayin sa mga nasa ibabang mga talata na binago niya. Ano yon? Nang siya'y nagbigay sa kanyang sarili
dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito. Sino ang nagbigay ng kanyang sarili? Hindi po nagpakamatay, kundi ibinigay ang kanyang sarili as a sacrifice, as a substitute. Kinuha yung ating lugar, siya ang nagbata, siya ang namatay para ang tao ay maligtas, mapatawad sa kanyang kasalanan. Ito ang Ebanghelyo. Meron tayong napakagandang matututunan mula dito na tayo na mahilig gumawa ng liham ay masumpungan mula doon yung mensahe tungkol sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, nakikita ko yung aspeto ng Ebanghelyo na sinama nitong si Pablo sa kanyang pagbati. Walang iba kundi yung biyaya at kapayapaan. Ito yung paraan paano ka maliligtas at yung resulta ng ikaw ay maliligtas. Magkakaroon ka ng inner peace, kapayapaan, kung yung unfavored gift, yung kaloob na walang bayad, ay tatanggapin mo at yun ay ang ating Panginoon. So, hindi pala pwedeng mauna yung kapayapaan? Hindi pwede. Resulta yung kapayapaan ng biyaya na tinanggap natin at yun ay ang ating Panginoon. When we talk about grace, we're talking about the Savior. So ito bang kapayapaang ito may kinalaman din doon sa mga pinananawagang kapayapaan ng ating lipunan, ng ating pamahalaan? Dapat tayong mga Kristiyano, Pastor, contagious. Dahil tayo may inner peace kahit na nagkakagulo na kagaya ng nangyayari ngayon sa Mindanao, Pastor. Yung ating mga kapatid doon, mayroon silang kapayapaan na anuman ang mangyari sa kanila, iniingatan sila ng Panginoon at may buhay na inihahanda. Kung sila may maapektuhan ng kamatayan ngayon at kahirapan, mayroong kapayapaang darating ang araw, magwawakas ito, tayo'y uuwi na sa langit na bayan. Amen. Napakagandang pabalita itong daladala ng sulat ni Pablo sa Galacia na nagsasabing ang sino mang nakakaranas ng katiyakan ng kaligtasan na siyang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin ay makararanas ng panloob na kapayapaan. Ito yung kapayapaan na hindi maipaliwanag, na hindi ka naapektuhan ng anumang kaguluhan sa iyong palibot. Kaya ito yung nagdudulot din ng magandang kalusugan. Ngayon, ano naman kung meron siyang inilagay na aspeto ng Ebanghelyo na sinama sa kanyang pagbati, ano naman yung kanyang tinanggal? Ayan, tinanggal niya, kagaya ng sinabi ko kanina, yung thanksgiving. Opo. Yung pasasalamat. Kasi sa ibang mga sulat niya, pinasasalamatan ko na kayo ay tapat, pinasasalamatan ko na kayo ay, bagamat kayo mahirap, nagbibigay kayo sa tulong sa ibang mga iglesia. Dito, tinanggal niya yung bahaging iyon. Talatang 6, Pastor, ating pansinin. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Hindi niya pinagpapasalamat yun. Bakit? Mabalitaan mo yung mga convert mo, yung mga tao na ikaw ang ginamit para madala sila sa pananampalataya na iba na ang kanilang pinaniniwalaan. Na si Kristo ay namatay. Yes, tinatanggap nila yun. Pero sila'y nagpipinitensya, gumagawa ng mabubuting gawa para madagdagan yung kanilang kaligtasan, ay kay dali ninyong nalipat sa ibang ebanghelyo. Ito yung tinutukoy niyang ebanghelyo dahil idinagdag yung salvation by works, Pastor. Yung kaligtasan sa pamagitan ng sarili nating mga mabubuting gawa. So ibig sabihin nyo, nakalimutan itong mga Kristiyanong ito yung paraan ng kaligtasan na alam nitong si San Pablo. Yes, kaya, Pastor, kung narito si Pablo ngayon sa ating lipunan, sa iglesia natin, pag nakikita niya na may bahagi ang tayo sa ating kaligtasan, Pastor, magagalit si Pablo. Hindi siya magpapasalamat dahil hindi yan ang aral ng tunay na ebanghelyo. Ang tunay na ebanghelyo, si Kristo, ginawa niyang lahat ng sakripisyo, binayaran niyang lahat para matamasa natin ang kaligtasan at ang kapayapaan na nasa Kanya. Itong mga turong ito ay itinuro sa ating iglesia na hindi mo makakamit ang kaligtasan kung hindi ka susunod, kung hindi mo gagawin yung mga sinasabi ng kautusan. Ayan, Pastor, may mga bahagi ng leksyon na ating tatalakayin yan. Ano ang role nun? Ayan.
ito ba ay daan para tayo maligtas o ito'y bunga o resulta na ng isang ugnayang ligtas na kay Kristo Jesus? Kaya ako naman nababanggit sapagkat nakakatuwang isipin na doon pa lamang sa pambungad na ng sulat aklat nitong si Pablo ay nagpapahayag na ng ebanghelyo kung paano mararanasan ng isang taong kaligtasan hindi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ngayon, paano niya nilalarawan yung kanyang malasakit tungkol sa nangyayari sa Galacia? Ituloy natin, Pastor, talatang 7 hanggang 9. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na ay matakwil. Mabigat ang salitang ginamit niya rito, Pastor. Itakwil. Anatema ito. Yung ikaw ay ikaw ay pinopronounce na hindi tama ang iyong ginagawa at ikaw ay liko ang iyong lakad. Ayan. So, yung mga tao na nagtuturo na may bahagi ka sa iyong kaligtasan, Pastor, sabi niya rito, tumigil kayo, hindi yan ang tamang ebanghelyo. Kung ididiin ang ebanghelyo ni Kristo, ang tunay na ebanghelyo ay yung purong ebanghelyo na si Kristo lang, siya lamang ang tanging daan ng kaligtasan at ang tao ay sa magitan lamang ng pananampalataya tatanggapin yung biyayang yun ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. So kaya idinidiin niya na walang ibang ebanghelyo. Walang ibang ebanghelyo kung hindi yung kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga dito po ay ano ba naman yung panganib ng pagdidiin ng karanasan? Ito yung nababanggit ko kanina pa ng higit sa tamang doktrina. Ayan, Pastor. Alam niyo kung minsan, kagaya nitong mga tao rito sa Galacia. Tao ito eh. Kagaya rin sa atin sa loob ng iglesia. Didiretsuhin na natin. Pag tayo nag-usap-usap, ay magiging may mga ibang mga kapatid na sasabihin nilang, meron tayong bahagi sa kaligtasan, Pastor. Ayan, sasabihin nila. Ay pag si Pablo ang narito ngayon, ay talagang sasabihin niya ay, yung karanasan mo, kaibigan, huwag mong ipilit na pamantayan ng general na pagkaunawa ng iglesia. Ang pagkaunawa ng buong iglesia, we call that doctrine. At ano ang doktrina natin ng kaligtasan? May bahagi ba ang tao? Wala. Yung ating mabubuting gawa, yung ating pagsunod, yung ating mga pagsasakripisyo, yung ating mga pagbibigay at pagkakaloob, hindi ito makakadagdag sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay totally na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Binayaran niya ito. It's a package na ibinigay niya para sa iyo at para sa akin. It's either you are saved or not saved. Dalawa lang. Hindi pwedeng dadagdagan natin ito para 100%. Sabi ng iba, 99 plus 1 yung sa atin. Hindi ganon. Yung ating mga mabubuting gawa ay hindi makakadagdag sa ating personal na relasyon at pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Napakagandang naididiin natin ng mga puntong ito. Yung pong tinatawag na karanasan, yung binabanggit natin kanina na ano yung panganib ng pagdidiin ng karanasan. Ako'y naalala ko yung itinuturo ng ating mga professor na sinasabing ang ating kapanahunan ngayon ay postmodern. Ang mga postmodern people, ang tinitingnan nila hindi yung doktrina na sinasabi mo, kundi yung karanasan mo. So ngayon, paano natin ito pag-uugnayin samantalang ang kailangang marinig nila ano yung naranasan mo kay Kristo, hindi kung ano yung sinusunod mong doktrina. Ayan, tama yung Pastor. Ayan, yung naranasan. Pero, remember, ang tamang doktrina magdadala ng tamang karanasan. Kung mali ang doktrinang tinanggap ng tao, mali rin ang kanyang yung interpretation niya ng kanyang karanasan. So tatandaan natin 'yon. Pagka sinasabing, "Uy, ako'y napalaya na at libre na ako, ako'y ligtas na." Kagaya nung may karanasan kami na kami sumakay ni Pastor Villanueva, kami
malilate na sa aming tolda doon sa Pulilio. Sumakay kami nung padyak, yung tricycle na pinapadyak, walang motor. Opo. Pero yung nagmamaneho ay lasing. Ay sumisipol siya. Papakinggan ko. At ang kanyang sinisipol ay yung kantang I've been redeemed by the blood of the Lamb. Mamaya-maya si Pastor Villanueva ay hindi nakatiis. Sabi niya, brother, are you a Christian? Sabi niya, yes, I'm a born again. I'm a born again. Tapos ako'y napangiti. Sabi niya, bakit ka lasing? That's have nothing to do. I'm born again. Tinanggap ko na si Kristo. Ito sabi ko, seka yata, mali yata. Yung taong binago ni Kristo, dapat binago din ang kanyang likas. Hindi lamang sa salita, tatanggapin natin na tayo'y binago, kundi totally tayo'y babaguhin sa salita at sa ating paumuhay. Ang Ebanghelyo lumilinis at bumabago, hindi lang nagpapatawad. Amen. So ngayon, pwede bang pakiulit natin yung punto nyo kanina na ang doktrina ang dapat maging basihan? Unang-una sa lahat, pag sinabi mong doktrina, Pastor, yung nakalahad sa banal na kasulatan. Yan. Kung ano yung pinasampalatayanan mo, dapat yun ang bibigyan mo ng patotoo. At yung patotoo, yun yung experience mo, Pastor. So, back up yun. Ano ang nangyari? Ito ang aral ng Biblia, naranasan ko ito ang bumago sa akin, yung katotohanan ito na isinakabuhayan ko. Yung aral na si Kristo ang bumabago, yun ang naranasan ko. Yan, so napakaliwanag nitong bagay na ito na kung saan ang doktrina ang dapat na maging basihan ng ating mga karanasan. Magiging taliwas yung ating paniniwala sa ating karanasan kung hindi tama yung pagkaunawa natin sa mga doktrina. Yan. Pag sinabi natin doktrina, yung aral na tama ng banal na kasulatan. Kasi pag sinabi mo kasing doktrina, yung set ng ganito, ng isang iglesia, may mga iglesia namang mali ang kanilang set of beliefs. Okay, dapat yung aral na tama mula sa banal na kasulatan, yun ang ating sasampalatayanan at yun ang ating isa sa kabuhayan. So mahalaga pala, Pastor, na kahit ikaw ay kaanib na ng iglesia, na kinikilala mo na narito ang katotohanan, ay dapat lagi mong pag-aralan itong mga punto na siyang binabanggit dito para nun maiugnay mo yung iyong karanasan. Tama yun. Dapat hindi pwedeng naghihiwalay yung aral at saka yung buhay. Pastor, yung doktrina at saka yung karanasan. Dapat pareho yan. Yan. Pati sa mga aral natin tungkol sa iba pang mga doktrina natin, dapat nagja-jive yan. Parallel yan. Hindi pwedeng yung isa ay paganon, yung isa na may paganon. Hindi. Dapat pare-pareho na ang aral at ang karanasan ay iisa. At pag dumarating sa in conflict, dapat ang nangunguna, the belief, the teaching, ang Biblia. Kaya nga, sinasabi natin na binago ko ng Panginoon, pero nananatili ka namang iba yung iyong pangilin sa sinasabi ng Biblia. So may mga ganyang mga pagkakataon na kung saan ngayon ay naliliwanag natin itong mga puntong ito na siyang gumulo dito sa mga kaanib ng iglesia ng mga taga-Galacia. Kaya nga, ngayon, ano naman yung inaangkin ng mga nanggugulo sa Galacia na may kinalaman sa Ebanghelyo ni Pablo? Alam niyo dito kay Pablo, Pastor, talatang 9. Pansinin natin, Pastor. Patuloy nating binabasa ang Galacia 1, dahil na sa talatang 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay matakwil. Ayan, unang-una, ang claim ng mga false teachers, yun, dito, sa context ng Galacia 1, ay ikaw, Pablo, meron kang sinasabing justification o righteousness by faith alone. Na wala na yung mga aral ng mga sinaunang mga propeta na mga pagsunod at kung ano. Yan, sinasabi nila na, hey, gusto mo lamang itaas yung iyong sarili na bagot, unique, at ikaw ang magiging sentro na you are not in agreement with the rest of the scriptures. Yun yung claim nila na si Pablo may bagong aral at ang kanyang aral ay hindi sang-ayon doon sa mga in agreement sa mga una pang mga scripture na nasulat. Pero ang sinasabi ni Pablo, kung ito'y hindi in contradiction sa iba, ay di sige, itakwil ninyo pati yung aral ko. Isinasama niya yung kanyang sarili dito, Pastor, na huwag niyong tanggapin kung ito'y hindi sang-ayon sa mga aral ng mga alagad pa. Pero iisa lang naman ang aral ng mga alagad kung kaligtasan ang pinag-uusapan. Kaya nakikita po natin dito yung
argumento, yung diskusyon sa pagitan ni Pablo at ng mga false teachers dito sa Galacia. Pagka sinabi, Pastor, na mayroon pa bang ibang ebanghelyo maliban doon sa ebanghelyo na pinangangaral ni Pablo? Iisa lang ang ebanghelyo, Oo. Pastor. At yun ay yung, sa context nating mga Adventista, kaya nga everlasting, Everlasting, gospel. oo. Yung ipinangaral kay Adan mula sa pagbagsak nila sa kasalanan sa Eden hanggang sa huling taong mabubuhay. Yun ang paraan ng kaligtasan na sa pamagitan lamang ng sakripisyo ng ating Panginoon. Pag dinagdagan mo ito, yan, at nilagyan mo ng ano ang bahagi mo, may dapat kang gampanan, hindi na ito purong ebanghelyo. Ito na yung sinasabi ni Pablo, Nadagdagan. ibang ebanghelyo na yung pagsunod ay nagiging bahagi ng paraan para maligtas ka. Yan. Kasi iniisip ko, maraming sekta ng pananampalataya na ating binabanggit na ang daladala ng bawat isa ay ebanghelyo. Ebanghelyo. Oo. Pero papansinin mo, Pastor, pag nagsimula na silang magbaybay ng mga dapat gampanin para maligtas ka, ibang ebanghelyo na yan. Ayan. So kaya nga, ganun na lamang yung pagdududa nitong mga huwad na tagapagturo sa Galacia na biglang pumasok si Pablo na iniisip nila na kinukuha lang niyan yung ating pansin upang pansinin natin siya. Oo. At hanggat sa kanila nang kinu-question yung kanyang otoridad. Kaya balikan natin yung otoridad na mayroon si Pablo at ano ang kanyang suporta. Yan, 11 and 12. Talatang 11 at 12, Pastor, ng Kapitulo 1 ng Galacia. Sapagkat aking pinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni tinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Ayan, narito, Wow. Pastor, si Pablo, nang sabihin niya ito, ay kanyang binabaybay yung kanyang buhay. Na bago siya maging mangangaral at bago siya maging mangangaral ng ebanghelyo, ano siya? Ano siya, Pastor? Siya isang silos na Hudyo. Purong Hudyo na dapat sundin ng mga kautusan. Dapat gawin ang seremonya doon sa templo. Dapat tuliin ka. Lahat ng mga ito, ginagawa nila para sila maligtas nung mga panahong yon. Ngayon ang sabi niya, nang ako'y mahikayat na mula noon hanggang ngayon, pinatututuhanan ng aking buhay, tumigil na ako doon sa ganung mga paniniwala, nagsimula na ako ng isang paniniwala na kay Kristo, pag tinanggap ko na siya, pinatawad ang aking mga kasalanan, binayaran ng kamatayan ni Kristo yung kanyang mga kasalanan, bago na siyang nilalang, mamumuhay siya ng may pagsunod, bunga ng isang relasyong iniligtas. Ito na yung bagong pananaw niya na kanyang ipinapakita. Amen. So mga kapatid, nakikita natin kung ano yung mga nararapat na siyang nangyayari sa buhay natin matapos tayong mahikayat. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon na pinakikita ni Pablo ang isang buhay na nahikayat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Magandang baybayin natin Jesucristo. at meron pa naman tayong panahon, Pastor. Ang talatang 13 ay 13 hanggang 24. Yung huling talata ng Galacia Kapitulo 1. Okay. Binaybay niya rito at ating kuna ng ilang mga pahayag ang talatang 13 hanggang 24. Sapagkat inyong nabalitaan ng aking pamumuhay Ayan. ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking iniusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Ayan, ipaniwalag natin, Pastor. So, inirefer niya yung kanyang buhay noong nakalipas. Ito na yung experience, Pastor. Ayan. Experience Oh, niya. hindi siya nahihiya. Ako'y naging isang tagapag-usig. Ayun sabi niya dyan, sa pamumuhay, nakaraan, ako'y purong Hudyo. Na yung pagsunod ang aking priority sa aking buhay. 14. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo, nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan, palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Mga tradisyon, salit-saling sabi, pati mga tradisyon, ginagampanan ko yan na bago ako mahikayat doon sa Damascus. 15. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod,
buhat pa sa tiyan ng aking ina at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ayan, ano daw? Tinawag Tawag siya sa pamamagitan ng biyaya ng biyaya. Diyos. Kailan yon? Nung tayo'y pinaglilihi pa, kilala na tayo ng ating Panginoong Diyos. Alam niya kung ano ang ating magiging buhay. Ito yung tinatawag na God's foreknowledge. Sa ating pagtalakay sa susunod na quarter, yung aklat ng Roma, babaybayin natin yung alam ng Diyos, from the time you were born, after the time we die, nakita na ng Diyos kung ano yung ups and downs ng ating pamumuhay. Next. Na iniihayag ang kanyang anak sa akin upang si aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Ayan. Nung siya'y mahikayat, hindi niya tinanong ang kanyang mga nanay, ako ba'y magpapakonvert dito sa Kristyanismo ito? Tinatawag na ako ng Kristo na nabayubay doon sa... Hindi rin siya pumunta doon sa mga pari at sabi niya, ako'y magpapabinyag na doon sa mga Kristiyano. Ako ba'y... Hindi. Nagpasya siya, hindi sa magitan ng laman at dugo, kundi sa magitan ng kanyang personal na desisyon. Next. Ni inahon ko man sa Jerusalem silang mga apostol na nangauna sa akin, kundi sa Arabia ako naparoon at muling nagbalik ako sa Damasco. Ayan, yung kalanasan. Hindi rin siya pumunta. Inimbestigahan na, nagpa-Bible study siya kila Pedro o kung sino pa mang leader ng iglesia. Hindi. Kundi, nang tawagin siya ng Panginoon, inap na yon, nagpunta na siya sa Arabia ng 3 taon at sa Damascus at doon siya nagmuni-muni at pinag-aralan ang aral tungkol sa ating Panginoong Hesus. 18. Nang makaraan nga ang 3 taon, ay umahon ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas at natira kong kasama niyang 15 araw. Ayan. Nagkaroon na siya ng fellowship doon sa mga leader ng iglesia. At doon siguro nagpalitan sila ng pagkaunawa, paano siya nahikayat at ganun din naman sa kanila, nagpalakasan sila. 19. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. 20. Tungkol nga sa mga bagay na sinusulat ko sa inyo, narito sa harapan ng Diyos, hindi ako Ayan. nagsisinungaling. 21 hanggang 24. Pagkatapos ay naparoon ako sa mga lupain ng Syria at Cilicia at hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Hudiya na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan na iyong umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanya sinisira at kanilang nilulwalhati ang Diyos sa atin. Napakabuti, Pastor. Okay. Yung taong dati ay kalaban ng pananampalatayang Kristiyano, binago at ngayon nangangaral ng pananampalataya at pinupuri. Ang resulta ay maraming nahikayat at pinupuri nila ang Diyos dahil dito. Amen. Siya ang naging tagapagtanggol ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon sa usapin tungkol sa Ebanghelyo, ano ang pinakasentro sa Ebanghelyo tungkol sa kamatayan ni Kristo? Ayan, Kapitulo 1, balik tayo, Pastor. Versikulo 1 at versikulo 4. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao ni sa magitan man ng tao, kundi sa magitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama, na siyang sa kanya'y muling bumuhay. Ayan, naroon yung unang key. Muling bumuhay. Ayan. Yung power ng kamatayan at resurrection ni Kristo, ito yung central core ng Ebanghelyo. Kung wala yung kamatayan at pagkabuhay na maguli, walang Ebanghelyo, Pastor. Ito kay Pablo ang sentro, verse 4. Inulit niya ulit ito. Na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ayan. So ano raw? Yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli ay resulta ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili para sa ating mga kaligtasan. So very basic na ang kamatayan at pagkabuhay ni Kristo ang nagiging dahilan kaya meron tayong pag-asa na tayo'y babaguhin at bubuhayin panibago, bibigyan ng pagkakataong mamuhay na may kabanalan. Ito yung tinatawag nating pinaka-crucial na bahagi na nangangailangang maunawaan ng bawat isa sa atin. Sapagkat kung wala yung pinagkaloob ng Diyos na kanyang biyaya sa buhay natin, hindi natin mararanasan kung ano ba yung ebanghelyo na sinasabi nitong si Pablo. Naging napakaganda ang karanasan ni Pablo mula sa kanyang pagkahikayat
siya yung naging tagapagtanggol ng Ebanghelyo ni Kristo sa mga pulaang tagapagturo sa mga taga-Galasya. Ngayon ang tanong, Pastor, ano ang papel ng tradisyon sa ating pananampalataya sa konteksto ng sulat ni Pablo? Ayan, magandang, kasi ginamit niya yung salitang tradition dito kaya ating lilinawin. 1:14, Pastor, ng Galacia. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ano itong salit-saling sabi? Ito yung oral tradition ng lumang tipan. Ayan. Hindi ito tradisyon na yung kagaya ng pagkaunawa natin, Pastor, na mga tradisyon na mga ginagawa pagka may mga festivities. Hindi ito. Hindi ito Ang yun. tinasabing oral tradition, kasi nung unang panahon, ang lumang tipan, Pastor, isinusulat ng mga propeta. Karamihan dito ay itinatransmit orally. Nang ibig sabihin, yung mga scribes o yung mga unang mga nagsulat na mga propeta, orally ito na kanilang binabanggit at merong mga sa scriptorium, isinusulat yon sa kamantalang kanilang idinidikta. Kaya kagaya nung 70 version, yung tinatawag na Septuagint sa Lumang Tipan, yung translation ng Hebrew to Greek, oral tradition na isinusulat noong mga tao. So pag sinabi niyang tradisyon dito, Pastor, hindi mga yung salit-saling sabi, kundi yung mga aral ng banal na kasulatan, yung kasulatan na i-convey ng mga propeta sa mga susunod na henerasyon orally. Kagaya ng kasaysayan ng paglalang, ng crossing the Red Sea, iniistorya ito at ito'y later on, isinulat from memory na kinasihan at pinatnubayan ng banal na Espiritu. Ito yung sinasabi niyang tradisyon. Kakaiba doon sa concept natin na tradisyon na salit-saling mga sabi. Hindi, kundi ito yung mga tala na isinulat ng Biblia na ipamahagi sa ibang mga tao through oral tradition. So sa makatuwid, itong mga tradisyong ito ay may kinalaman sa mga bagay na kahit na yung mga unang propeta ay ginagawa nila para sa ikadaragdag ng kanilang paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Tama yun. Ngayon, ang malaking suliranin dito, yung mga maling tagapagturo, sa halip na yung tradisyong yaon, ang kanilang yakapin, ang kanilang itinuturo, yung tradisyon na nakuha nila na nanggaling sa tao. Kaya nga yung sa concept ng ating Panginoong Hesus ay turo ng mga tao, yun ang tradisyon. Hindi yung galing sa mga sa mga propeta na ipinahayag at iniaral sa kanila. Yan. Sa makatuwid, mga ginigilo namin mga kaibigan at mga kapatid, itong ebanghelyo na binuksan ni Pablo dito sa ating talakayan, ay makikita natin na ang kaligtasan ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, na ito ay biyaya niya para sa atin. Hindi natin ito tinanggap dahil tayo ay namamanata, tayo ay sumusunod doon sa mga nakagawian na natin sa ating mga magulang. Kasi iniisip ko lamang, hindi ba napakahirap mabago yung kultura ng isang tao na ito ay madala pa rin niya kahit siya'y nahikayat na? Ayan, magkakaroon tayo ng mas malalim na pag-aaral tungkol dyan, Pastor, pero aking babaybayin ng kaunti. Yung kultura ng isang tao ay dapat ang mas mapangungunahin ay ang ebanghelyo ng ating ang autoridad ng banal na kasulatan. Dapat ay the gospel must impose to culture, hindi culture ang magi-impose. Tama. Ayan. Babaguhin dapat ng ebanghelyo yung kultura dahil ang kultura bahagi ng tao na naapektuhan ng kasalanan, may mga pagkukulang. Pero ang ebanghelyo ni Kristo, walang pagkukulang. Amen. Paano natin to bibigyan ng aplikasyon? Ayan. Ang lesson natin ngayong linggo, Pastor, ay very simple. Ang Biblia, ang authority, nariyan ang pabalita ng ebanghelyo. Kaya dapat pag-aralan natin ito at pag tayo'y nagpahayag ng tunay na ebanghelyo, gagamitin ang salita ng Diyos
at ang karanasan ng mga lalaki at babaeng nakatala dito na binago ng Ebanghelyong ito na patotoo para ito rin ang maranasan natin sa ating mga kapanahonan. Amen. Mga ginigilo namin, napakaganda itong ating naging talakayan dito sa seryeng ito. At dito ay nakita natin kung paanong binuksan ni Pablo sa mga taga-Galasya ang kanyang sulat ng mayroong otoridad at matibay na basihan sa kataas-taasang kaloob at biyaya ng Diyos at di matitinag na katotohanan ng Biblia laban sa salungat na doktrina. So nawa sana ay ito ay magdulot sa atin ng lalong matibay na pananampalataya na mapanghawakan nating mainam ang mahalagang doktrina sa banal na kasulatan na hindi tayo kayang pahinain ng mga maling tagapagturo na katulad ng karanasan ni Pablo na pilit nilang pinahihina yung ministry nitong si Pablo sa mga taga-Galasya. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa inyong kagandahang loob sa pagkakataong mapag-aralan namin ang inyong mga salita. Lubos naming naunawaan ang kahalagahan ng inyong ebanghelyo at ang pagkakaroon ng kaalaman mula sa doktrina ng banal na kasulatan na ito ang siyang magbibigay sa amin ng otoridad na dalhin namin ang inyong mga salita sa iba't ibang mga tao. Pagpalain niyo nawa ang lahat ng mga sumubaybay sa programang ito at mga susubaybay at naway kaming lahat ay magkaroon ng lalo pang pag-aasam na makita ang nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus upang ang ebanghelyong ito ay magkaroon ng katuparan sa panahon na dumating ng mapalad na pag-asa. Tanggapin niyo po, Ama, ang aming mga pagsusumamo at maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming panalangin at sa mga pagpapalang ipagkakalob niyo sa bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating talakayan na totoong napakahalaga ng mga bagay na pinag-uusapan natin na tayo naniniwala na napakalaki ang tulong nito sa ating pananampalataya. Kaya huwag kayong bibitiw sa susunod na serye muli ng ating pag-aaral. Sana'y makasama namin kayo. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma ay muling nagsasabi, sumagana nawa ang inyong pamumuhay.